Balikan sa Maynila ang panggugulpi ng 7 kabataan sa kanilang kapwa menor de edad. Ayon sa pulisya, ginantihan ang biktima ng mga dati niyang nakaalitan. Nakatutok si Mark Salazar. Nakakalaga ng mga gangster. Ayun. Kaninang alas 4 na madaling araw ito nangyari sa may Avenida Maynila. 7 kabataan kabilang ang isang 12 anyos ang nanggulpe ng kapwa rin nila minor de edad. Binabanatan na. Mayor Isko, ano to? Mayor, grabe naman ginagawa niyo po. Oh, binugbog na po, Mayor. Oh. Grabe naman. Aray ko. Ang sakit niyan, Mayor. Mayor Isko, mga bata niyo dito. Ang uploaded video na ito ang ginamit ng pulis para matunton ang mga sangkot at imbestigahan ang nangyari. Ito pong mga 7 minors na involved ay mayroon pong 15, may 16, 13 at 12 ang kanilang mga edad po. Mga taga saan po itong mga kabataan ito? Dito lang rin po, sa area lang rin po ng Manila, sir. Yung iba po, Quiapo area, yung pong isa ay taga Baseco. So, halo-halo po sila. Yung pong isa ay yung pong biktima sa area ng Blooming Treat. According po sa kanila, no, magkakilala sila. Ayon sa investigasyon ng Plaza Miranda Police Community Precinct na siyang rumisponde, resback pala ng 7 bata ang pagkuyog nila sa biktima. Lumang atraso na bayad na raw ngayon kaya hindi na raw magrereklamo ang biktima. Mayroon silang dating alitan. No? Di umano, itong isa doon sa mga nambugbog ay dating nasaktan nitong biktima ngayon. Oo, pero kamusta ho yung nagulpe? Kamusta siya ngayon? Maayos naman po siya no, nung pinuntahan natin doon sa kanilang bahay, pero ayaw na rin pong magreklamo nitong pamilya at nung itong mismong involved na minor. Dinala naman kanina ng pulisya ang 7 minor de edad na nambugbog sa Social Welfare Facility ng Maynila. May curfew ang Maynila para sa mga minor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Mas paiigtingin daw ang pagpapatupad nito habang pinapaalalahanan ng mga magulang na sila ang mananagot sa mga paglabag ng mga anak nilang minor de edad. Mas paigtingin pa po natin yung ating police visibility at the same time, for future action natin is para ma-prevent itong mga ganitong pangyayari, magsagawa rin po kami ng mga panawagan sa bawat barangay namin upang maipaalam doon sa kanilang mga magulang na ang bawat minor ay supposedly yung ganong oras wala po sa kalsada. At kung sakali po na sila po ay mapatunayan na may pagkukulang, pwede rin po silang managot sa batas. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. May inihahanda ng formal request sa Senado ang Justice Department para mailipat sa kanilang kustudiya si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Nasa Senado pa kasi siya kahit pasok na sa Witness Protection Program. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong arestado na sina dating DPWH Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza, ang naiiwan na lang na nakakulong sa detention facility ng Senado ay ang kontratistang si Curly Discaya at si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Pero si Alcantara nasa ilalim na ng Witness Protection Program kaya usapin ngayon kung kukunin na ito ng Department of Justice. Insofar as the witness is admitted already into the program, Mr. Chair, the department will probably be asking for, especially for those who are under the custody of the Senate Blue Ribbon Committee, that we take custody of them so that they can be placed under the protective custody of the Witness Protection Program. Sama nyo na pag alis nyo. If the chair of the Senate Blue Ribbon Committee so desires, sir, then we will take the necessary or appropriate action to take him into our custody. Sige, baka mabawasan na namin yung laman doon sa baba dahil baka may mga ipapasok kami bago eh. Ayon sa DOJ, inihahanda na nila ang formal request sa Senado para makuha si Alcantara dahil magiging state witness ito sa ilang kaso ng flood control. Pero anila, kailangan muna nilang plantsahin ang pagtiyak sa seguridad nito. Medyo ingat tayo kasi remember, 'di ba, they are critical witnesses and they hold pieces
very important pieces of evidence for us to prove our case, no? Bukod kay Alcantara, nasa Witness Protection Program o WPP na rin sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR District Engineer Gerard Opolencia at kontratistang si Sally Santos. Bilang testigo, makaliligtas sila sa ilang kaso kaugnay sa Ghost Project sa Bulacan, pero pwede pa ring maharap sa ibang kaso. Nagsagawa naman ngayon ng preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa reklamong malversation laban kay Senador Joel Villanueva at mahigit 30 iba pa. Ayon sa DOJ, konektado ito sa Ghost Project sa 1st District ng Bulacan na kinasasangkutan din ng kontratistang top-notch Catalyst Builders. Pero sabi ng DOJ, hindi nakapag-file ngayong araw ng kanyang counter-affidavit si Villanueva na itinanggi ng nakinabang sa proyekto. Yun yung nag-ask na siya for extension. Yes po, hindi na po siya lumitaw today. The extension was granted until 26. Aminado naman ng DOJ na sa ngayon wala pang warrant of arrest si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, kaya sa pamamagitan daw ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order, maring pabantayan ito. Categorically speaking po, syempre his right to travel cannot yet be impaired because wala pang HDO. But I don't think that it would be prudent for him to exit the country. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Panibagong cyber libel complaint ang hinaharap ni Congressman Kiko Barzaga na inihain naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Batay sa reklamong isinampa ni Puno sa Antipolo City Prosecutor, may kinalaman ito sa binura ng social media post ni Barzaga noong January 9. Sa post ay may mga inakusahan si Barzaga na mga nasuhulan umanong congressman ng isang personalidad. Wala naman siyang paliwanag na batayan o ebidensya sa post. Giit ni Puno, malisyoso ang akusasyon at hindi totoong tumanggap siya ng anumang suhol. Sagot naman ni Barzaga, haharapin niya sa korte si Puno. Humingi na rin si Barzaga ng tawad sa nasabing personalidad. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na fundraising ang magiging pagpirma ng Kamara sa inaasahang muling pagpa-file ng impeachment complaint laban sa kanya. As expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising, no, ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa impeachment. It's all about the money. Saan? Sa susunod na buwan, February 6, matatapos ang pag-lift sa one-year ban sa impeachment sa bise. Noong nakaraang taon, hindi natuloy at ini-archive lang ng Senado ang impeachment complaint matapos sabihin ng Korte Suprema na ito'y unconstitutional. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuhang reaksyon ng liderato ng Kamara sa sinabi ng bise. Looking forward to Asia's multimedia star Alden Richards na mapanood ng mga kapuso ang kanyang mga proyekto this year. Pero sa kabila ng busy schedule, di pa rin nawawala kay Tisoy ang kanyang hobbies at pakikipag-bonding sa friends and family. Makichika kay Nelson Canlas. Sa kanyang pagbabalik sa bansa, matapos makapagbakasyon sa Amerika with his family during the holidays, pansin na pansin ang tila renewed energy ni Alden Richards. The Asia's multimedia star is definitely back in his element mula sa upcoming projects, pati na rin sa kanyang hobbies. Recently nga, nakasama niya ulit ang kanyang mga biking friends. Sinimula na rin niya ang kanyang hosting stint sa nagbabalik na Stars on the Floor. Excited po kami this coming February 15 na po yan sa GMA and panibago na naman pong pag-showcase ng mga pangmalakasang sayawan kasama ang ating mga celebrity dance stars and ngayon P-pop dance stars naman ang mga collab nila. At sa first quarter this year, sisimula na ni Alden ang seryeng Love Siargao kung saan makakasama niya ang aktres na si Nadine Lustre para ipakita ang ganda ng bahagi ng Mindanao. Excited, of course, with working with Nadine and at the same time, it will be streaming on View. And it's gonna be our love letter to the Filipinos that will tell them na hindi natin kailangan lumabas ng bansa para makita yung ganda na nasa harap natin.
Napa-throwback naman ang fans nang muling makasama ni Alden ang kanyang mga naging co-stars sa Twin Hearts. Very nostalgic din kasi very briefly lang din, pero parang yung moments together, nag-reminisce, na bumalik sa akin yung mga times na nagkukulitan kami on set when we were all together with certain projects. But looking at us right now, parang all of us, like the four of us, already came a long way in our different journeys. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagsama-sama kamakailan ang mga in their running era sa Cebu Marathon 2026, kung saan ang isa sa mga runner biglang nagka-cramps o pinulikat sa gitna ng kanilang takbo. Maabot kaya niya ang finish line? Para sa daan-daang mga runner, all roads lead to Cebu, kung saan ginanap kamakailan ang Cebu Marathon 2026. Kabilang sa mga lumahok sa 21-kilometer category, ang mag-asawang OFW mula Canada na sina Gian at Regine. While running the marathon naman, everything went smoothly. Pero pagdating daw nila sa 15-kilometer mark, si Gian nagka-muscle cramps o pulikat. From calves sa hamstring ko, sobrang sakit. Parang hinihiwa siya. Natakot po ako kasi ang lala, it was twisting. Tinapangan ko na rin yung sarili ko. Kasi siguro nahihiya na rin ako. Then, may lumapit sa amin na runner, he helped Ace na mag-massage. Nag-o-offer sila ng any snacks para daw sa calories. Then, dumating yung medics. Matatapos pa kaya ni Gian at Regine ang kanilang half marathon? Ang muscle cramps ay bigla ang paghigpit ng ating kalamnan. Madalas itong maramdaman sa ating binti, paa, hita, kamay o braso. Ang pinakamadalas na nagdudulot ito ay yung dehydration, pagkawala ng electrolytes katulad ng sodium, ng potassium, ng magnesium, ng calcium sa dugo, tsaka pagkapagod ng muscle. Kaya naman ito common sa mga marathon runner dahil exposed sila sa lahat ng risk factors. Merong prolonged exertion, tuloy-tuloy yung paggamit do sa muscle, fatigue, tuloy-tuloy din silang pinapawisan, so nawawalan sila ng tubig sa katawan. Kapag pinulikat ang isang runner habang tumatakbo, ano ba dapat gawin? Dapat bagalan muna, tumigil sa pagtakbo, simulan na stretch yung muscle na affected. Tapos dapat ding masayihin ito, light massage lamang para dumalo yung dugo hanggang sa humupa yung sakit. Mag-hydrate din ng maayos pero huwag uminom ng purong tubig lamang dahil lalong bababa ang electrolytes mo sa dugo at pwedeng tumindi yung cramps. Samantala, nang unti-unti na raw humupa ang pulikat ni Gian, maingat daw nilang tinuloy ang karera. Yung 6 kilometers, nag-walk na kami all the way kasi nga every time na nagtatry kami mag-run, nagka-cramps talaga yung hanggang thighs ko. At sa huli, kinaya naman, natapos naman. After the race, I can still feel the pain pero doable. Sobrang saya po. Yung marathon, unforgettable siya kahit na ganun yung nangyari. dahil sa sobrang haba ng kailangan takbuhin, sinusukat talaga ng mga marathon ang tatag ng katawan at isip nating mga runner. Pero alam niyo ba kung paano nagsimula ang sport na ito? Ang marathon ay isang paggunita sa alamat ng isang Greek messenger. Pinaniniwalaang noong 490 BC, tumakbo siya mula marathon sa Greece patungo sa kabisera nito sa Athens para ibalita ang tagumpay ng mga Athenian laban sa mga Persians. Pero dahil sa haba ng kanyang tinakbo, matapos ito gawin ang kanyang tungkulin, siya'y bumagsak at binawian ng buhay. Ang pinakaunang 40-kilometer marathon naman, ginanap sa inaugural Modern Olympic Games sa Athens noong 1896. At ang Greek na si Spiridon Lewis ang kauna-unahang gold medalist sa naturang karera. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. 10 barko ng China ang namataan sa Baho de Masinloc sa pag-iikot ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Batay sa isinagawang Maritime Domain Awareness, sakay ng PCG aircraft, nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga barko ng China. Kabilang dito ang 5 militia vessels, 3 China Coast Guard ships at 2 warship ng China Navy. Hindi bababa sa 8 radio challenge galing sa mga Chinese warship ang natanggap ng PCG aircraft. Iginigiit naman ng PCG aircraft na nasa teritoryo sila ng Pilipinas at lehitimo ang kanilang paglipad.
Hulikam ang pananakit ng isang lalaking estudyante sa kanyang babaeng kaklase sa Tagkawayan, Quezon. Sa video, kita na biglang itinulak at sinapak ng lalaki ang kinakausap na kaklaseng babae. Agad namang umawat ang isang gurong lalaki sa away pero nagpumiglas ang nanakit na estudyante. Ayon sa pulisya, nagmitya ang away sa paninira umano sa lalaking estudyante. Sinabi naman ng pamunuan ng paaralan na bibigyan ng karampatang disciplinary action ang lalaking estudyante. Sasailalim din ang dalawang sangkot sa counseling. Sumiklab ang magkahiwalay na sunog sa Maynila at Navotas. May isang naitalang nasawi. Nakatutok live si Marie Zumali. Marie? Mel, fire out na ngayong alas 6:30 ng gabi ang sunog na sumiklab kaninang hapon dito sa Bagong Bayan, Bacood, Santa Mesa, Maynila na umabot hanggang ikatlong alarma. Sa kuhang ito mula sa Himpapawid, kitang-kita kung gaano kalakas ang sunog na sumiklab ngayong hapon sa Santa Mesa. Halos matakpan na rin ng napakakapal na usok ang mga kabahayan at katabing kalsada. Sa mas malapitang kuha, kitang-kita ang paglagablab ng apoy at kapal ng usok. Ginapang na nga ng ilang bombero ang bubong sa katabing gusali para mas masapol ng tubig ang sunog. 6:40 nang ideklarang under control ang sunog. Sa Barangay San Rafael Village, Navotas, isang patay matapos masunog ang isang storage ng iba't ibang events decor at furniture kaninang pasado alas 12 ng tanghali. During overhauling, meron po tayong nakita na isang casualty po. Sa pangalan lang po kasi ito taga Cavite po yata. Si Jaylan Cyrus Roldan, male po and 20 years old po. Dalawa naman ang sugatan na kapwa nagtamo ng laceration. Ayon sa BFP, umabot hanggang second alarm ang sunog na posible raw nagmula sa pag-welding. Ang tinitignan nating mga anggulo rito na possible cause of fire is yung electrical overload kasi yung nag-welding is possible na gumamit ng extension wire based din sa initial statement niya. So, possible din na yung ignition of material caused by welding slag. Dahil gawa sa light materials ang laman ng storage facility, sobrang bilis daw na kumalat ang apoy. Kaya nahirapan sa pag-apula ang mga bombero na inabot ng 4 na oras. Aabot sa 5.2 million pesos ang halaga ng napinsala. Mel, hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy ang investigasyon ng mga arson investigators dito sa sunog na nangyari dito sa Santa Mesa, Maynila para malaman kung ano yung naging sanhi ng sunog at yung kabuuang damage na idinulot nito. At nagpapatuloy din yung kanilang mopping operation. Samantala, nagpapaalala naman po ang mga kinauukulan na patuloy na maging alerto at mag-iingat lalo't walang pinipiling lugar at panahon ang sunog. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marie Zumali. Nawala sa laot sa Davao Occidental ang isang bangkang may 15 sakay. Isa sa mga sakay pa lang ang natatagpuan. Isa siyang crew member na binigyan na ng medical na atensyon at sinusubukan pang mahinga ng pahayag. Ayon sa Coast Guard Station ng Davao Occidental, huling namataan ang bangka sa Sarangani. Papunta sana ito ng Governor Generoso sa Davao Oriental pero bigong makarating doon nang ligtas kahapon. Sa ngayon, prioridad umano ng Coast Guard ang paghahanap sa mga pasahero bago simulan ang investigasyon sa insidente. Ikinadismaya ni Senador Rodante Marcoleta ang hindi umano masyadong pagtalakay sa bagong bahay na nabili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito rin anya ang bahay na binanggit ni dating Congressman Zaldico na ginagawa umanong bagsakan at imbakan ng pera na para umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Mav Gonzales. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, inungkat ang bahay sa 30 Tamarind Street sa South Forbes na sinasabing nabili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Si Senador Rodante Marcoleta, dismayado raw na hindi ito masyadong natalakay sa pagdinig kahapon. 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Zaldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver
Kasi yun ang drop-off point na sinabi. Sabi niya ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. Sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Ang tinutukoy ni Marcoleta ay ang mga sinabi ng nagtatagong dating Congressman Zaldico na unang nagbanggit tungkol sa bahay sa 30 Tamarind Street sa serye ng mga videong ipinost niya sa social media noong Nobyembre. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, sa mga opisyal na dokumento, ang Golden Peasant Holdings Corporation ang nakabili ng mansyon na ang ilang stockholder daw ay nakaupo sa ilang kumpanya ng dating speaker. We're not trying to implicate the former speaker. Hindi tayo nagtatarget dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya or kay Diskaya na ibenta. Hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But this is something that the OJ or the Ombudsman or the Ombudsman can follow through. We are only providing a lead for whatever it is worth. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Romualdez. Pero naon nang sinabi ng kanyang abogado na ang alegasyong si Romualdez ang bumili ng naturang bahay ay nanggaling lang sa sinabi ng mga staff ng dating tenant ng bahay na hindi naman suportado ng dokumento. Hindi rin daw lumabas ang pangalan ni Romualdez sa anumang titulo, kontrata o resibo na may kaugnayan sa property. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Umabot na sa Bicol ang paghahanap sa binansagang #1 most wanted na si Atong Ang. Sinuhil ang pinupuntahan umano niyang sabungan sa Libon sa Albay, pero bigo siyang makita. Nakatutok si Oscar Oida. Exclusive. Mula Legazpi City, maagang tumula kanina papuntang Libon, Albay, ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Mahigit 1 oras din ang binyahe para marating ang sabungan na lagi umunong pinupuntahan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na pinaparesto ng 2 korte dahil sa pagkawala ng mga sabungero. Bago pa man makarating sa area, nakipag-coordinate ang mga tauhan ng NBI sa Libon Municipal Police Station kung saan ilang pulis din ang sumama sa operasyon. Mag-alas 9 ng umaga, natuntun na ng mga tauhan ng NBI ang sabungan. Sinuyod ang lugar. Gumamit din ng drone para masiyasat ng gusto ang napakalawak na lupain. Ang tila rest house na ito, sinilip. Sinuyod din ng mga otoridad ang katapat na property. Pero bigo silang matuntun si Ang. Pagtitiyak ng NBI, patuloy ang kanilang ginagawang paghahanap sa tinaguriang #1 most wanted. Hindi po tayo umihinto at meron tayong mga efforts dyan. Hindi lang namin din pwedeng masabi ngayon yung details, pero hindi po tayo nagpapahinga dyan, hindi po tayo umihinto. Una nang sinabi ng NBI na naniniwala silang nasa loob pa ng bansa si Ang, pero hindi sinasantabi ang posibilidad na iligal siyang nakalabas ng bansa. Kung may natatanggap kaming information at credible po ito, i-binavalidate po natin ito. At sa ngayon po, marami tayong natatanggap ng mga leads. Ito po ay ating binavalidate. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nakiindak, nakisaya at nakipit senyor sa selebrasyon ng sinulog ang kapuso power couple na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. At dahil malapit na ang araw ng mga puso, ibinahagi rin ni Dingdong ang magiging celebration nila ni Yan. Yan at ang good news pa niyang hatid sa mga tumututok sa Family Feud, ichichika ni Aubrey Carampel. Mula 2025 hanggang ngayong 2026, fully booked pa rin si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes.
Patuloy pa rin kasing napapanood si Ding Dong mula Lunes hanggang Biyernes bilang host ng nangungunang kapuso game show na Family Feud. This February, bukod sa saya at kulitan, isi-celebrate rin ng Family Feud ang buwan ng pagmamahalan. Yung Guess More, Win More, naku, hindi lang sa time slot na ito. Makikita at may chance silang manalo all throughout the day dito sa GMA. So abangan niya yan. Tapos magkakaroon tayo ng on-ground presence. So bibisita tayo sa mga schools. We will also have mga game nights sa mga bars, sa mga restaurants, Family Feud game night. And speaking of love, spotted si Ding Dong kasama ang misis na si Marian Rivera nitong weekend sa Sinulog Festival sa Cebu. Trending pa nga ang ipinost ni Ding Dong na video niyan habang sumasayaw sa float. Sobrang nag-enjoy kami sa Sinulog. And nagpapasalamat kami dahil siyempre na-experience namin ulit yun. Ang tagal kong huling na-experience siguro before pandemic pa. Si Maria naman, mas matagal pa siguro, dekada na. Isipin mo, 5 oras siyang nagsasayaw doon. Ako, sinubukan ko rin makisabay, pero siyempre, iba talaga yung enjoyment niya sa pagsasayaw. Nang tanungin naman ang kanilang Valentine's plan, sabi ni Dong, simple and nothing fancy raw ang kanilang magiging celebration. Kamakailan nag-celebrate rin ang Dong yan ng kanilang 11th wedding anniversary. Simple lang, nagsama lang kami kasama ng mga kaibigan, kasama ng pamilya. And nandun kami sa Palawan. Bawat taon ay isang napakahalagang milestone para sa amin. Very soon naman ay magbabalik serye na rin si Ding Dong sa inaabangang Kapuso Prime series na The Master Cutter. Tuloy-tuloy na nga raw ang kanilang taping and bonding sa set, nakita naman sa mga ipinopost nilang content sa kanilang social media accounts. Kabilang sa mga makakasama ni Dong, sina Max Collins, Paolo Contes, Joe Berry at ang ex-PBB housemates na sina Shuve Etrata at Charlie Fleming. Malaki kasi yung cast namin. Ang dami namin, kaya ang saya. Bawat taping, ito siyempre may kanya-kanya kaming mga TikTok entries, di ba? Okay, ang saya lang. Good vibes. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.